Ivan, paano ba ang naging daloy nitong presentasyon at sagutan ng magkabilang panig sa impeachment trial ngayong araw? Monica, naging kalmado at profesional itong oral arguments kasama dyan yung presentation at rebuttal ni Attorney Chal Jokno mula sa prosekusyon at Attorney Michael Poa mula naman sa depensa. Patungkol yan dito sa hiling ng House Prosecution Panel na ipasabina yung BIR records, tax records at maging AMLAC reports ng Vice Presidente at ng kanyang asawa ni Attorney Man Scarpio. Tinutulan ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ipasabina ang financial records ng bise. Rason ng mga ito, hindi nasunod ang due process sa bawat yugto ng impeachment proceedings at walang sapat na ebidensya para sa mga akusasyon. Maituturing din umanong fishing expedition ang pagbusisi sa mga transaksyon dahil saka lamang naghahanap ng ebidensya ang prosekusyon pagkatapos ng makapaghain ng reklamo laban kay VP Duterte. Wala rin umanong relevance ang paghihingi ng financial records noon pang nakalipas na 20 taon dahil hindi pa ito impeachable officer ng naging alkalde at vice-alkalde ng Davao City. Nabanggit rin na illegal umano ang naging disclosure ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ng financial transactions ng bise sa nakaraang pagdinig sa House Justice Committee dahil hindi dapat umano ito ginagamit sa formal proceedings. Pagdating naman sa issue ng tax records, binanggit na labag sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act ang pagsasapubliko nito dahil nakalagay na confidential ang bank records ng isang individual. Idagdag pa na madadawit ang financial records ng asawa nitong si Attorney Man Scarpio kahit hindi naman ito impeachable official. No one must fall below or be outside the protection of the law. Impeachment is indeed a powerful constitutional tool. But Your Honors, impeachment is not a magic word or a magic wand that one can just wave to transform an illegal act into a legal act, to transform unlawful access to lawful access. That is not what the Constitution contemplates. That is not what the laws enacted by Congress contemplate. And that is not something that the Honorable Impeachment Court should allow. Samantala, isa-isa namang tinutulan ni House Prosecutor Attorney Chal Jokno ang bawat pagpigil ng depensa. Ayon sa kanya, walang nababiolate na anumang batas o due process ang pagpapasabina ng mga dokumento. Tinutulan rin ito ang paratang na fishing expedition ang kanilang hiling sa pamamagitan ng pagsasite ng iba't ibang court order. Ginamit ring batayan ng prosekusyon ang nakaraang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona kung saan ginamit ang BIR documents nito para patunayan ang unexplained wealth nito. Diniin rin na maninaw na exception sa Bank Secrecy Law ang impeachment. Anya, hindi dapat malimitahan ang Senate Impeachment Court dahil may exclusive power at karapatan itong bumusisi ng bank at tax records ng bise at kanyang asawa upang makapagpasya kung may ginawa bang impeachable offense ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Your Honors, madaling sabihin na confidential ang ilang impormasyon at dokumento. Madaling magturo ng batas. Pero ang hinahanap po ng impeachment court ngayon at sa mga susunod na araw, linggo at buwan ay ang katotohanan at ang layunin ay makamit ang pananagutan. Confidentiality, Your Honor, should not be the prevailing principle in this proceeding. Hindi po confidential ang katotohanan. Monica, ang rason ng prosekusyon kung bakit gusto nilang mabusisi itong financial records ni Vice President Sara Duterte ay upang madiin siya dito sa mga paratang na nagpayaman siya habang isang public official at mayroon itong mga ari-arian na hindi nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL. And gusto rin nilang patunayan na nakibahagi umano sa mga negosyo si Vice President Sara Duterte habang isang public official na ipinagbabawal sa konstitusyon. Pagkatapos
pagkatapos naman itong rebuttal and presentation at pagkatapos ay rebuttal ng magkaparehong panig ay nagkaroon ng recess ang Senate Impeachment Court at nagbigay ng kaunting pahayag itong si Attorney Michael Powa at sinabi niya na hindi naman sila takot dito sa paglalabas ng mga dokumento ni Vice President Sara Duterte at ang gusto lamang nila ay masunod ang mga ito sa pamamagitan ng mga nakasaad sa batas. Pagkatapos ang higit kumulang 2 oras na caucus ng mga senador o private meeting sa pagitan ng mga senator judge, sinabi ni Presiding Officer Senator Cheese Escudero na kailangan pang pag-aralan itong motion na inihain ng House Prosecution Panel patungkol nga dito sa nais nilang pagbubukas ng financial records ng BICE at sinabi ni Senator Judge Escudero na maglalabas sila ng desisyon sa darating na Lunes, July 20. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Monica. Maraming salamat, Ivana Alvarez.